Pag-usapan natin ngayon dahil kakaalis lang ng bagyo, pag-usapan natin yung presensya ng bagyo na kinaharap ng mga disipulo niya nung sila yung naglalayag doon sa Sea of Galilee. Alam niyo po yun, minsan may mga pagkakataon sa buhay na biglang nagbabago yung lahat. Okay na may trabaho, tapos biglang nagkaroon ng retrenchment. May saya yung mga pamilya, tapos biglang may nagkasakit. Alam niyo yun, yung parang unexpected. Ganun po kasi nangyari. Ang ganda-ganda ng panahon, biglang bumagyo. At halos tumaob po yung bangka sa laki ng alon. At ang mga disipulo po ni Jesus, mga karamihan dito, experienced fishermen. And yet, sabi sa Bible, they were terrified, takot na takot. Samantalang si Jesus, nasan? Natutulog doon sa dulong part ng bangka. Ginising siya ng mga disciple at ito yung sabi nila, Teacher, don't you care if we drown? Wala ba kayong pakialam sa amin? Lakas-lakas ng bagyo, natutulog tayo. So ang gusto nila, tulungan silang magsagwan, magtanggal ng tubig, okay? Kaya hindi nila in-expect itong gagawin ni Jesus. So maybe some of you nasa same situation. Tinatanong natin minsan si Lord, Lord, hindi mo ba nakikita yung paghihirap namin? Lord, may pakialam ka ba sa marriage ko? Lord, nakikita mo ba yung cancer ng nanay ko? And sometimes ganun yung mga dasal natin kasi tahimik ang Diyos, okay? Iniisip natin absent siya. You see, Jesus was sleeping but He was still in the boat. Hindi siya absent, hindi siya umalis, at hindi siya nawalan ng kontrol sa bagyo. Kaya sabi po sa Marcos 39, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo, at tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Doon pala nanggaling yung kalma, okay? So isang salita lang po mula kay Jesus, yung uncontrollable na bagyo, na alon, na hangin, naging kalmado. Automatically, immediately. Okay, tas tinanong niya mga disipulo, ba't kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin hanggang ngayon? You see, totoo po ang storm, totoo ang danger, totoo yung panganib, no? Totoo yung tubig na pumapasok sa bangka, totoo yung malakas na alon, pero totoo rin na ang Diyos ay may control sa lahat. Faith does not deny the storm. Faith remembers who is in the boat and is in control of the storm. Kaya ngayong araw na to, maaaring sinasabi mo, hindi ko alam kung ano mangyayari, pero alam mo kung sino may hawak ng future. Huwag mo sukatin yung katapatan ng Diyos base sa laki ng problema mo. The storm may be strong, but our God is in control. Again, ano storm na kinakaharap mo ngayon? Are you focusing more on the problem or on the presence ni Jesus sa gitna ng problema mo? Sometimes, God is not removing the problem, but is changing our hearts in the midst of the storm. Marcos 4:39, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. At sinabi niya, tigil, kumalma kayo, at tumigil nga at ang hangin at kumalma ang dagat. Ay, manalangin, Panginoon, ngayong umaga na to, mga kababayan namin, iba-ibang bagyo ang kinakaharap, iba-ibang problema, Lord, ang kanilang kinakaharap at iniisip nila, Lord, naalala mo ba kami? Pero Lord, lagi kang nandyan sa aming piling, you will never leave us nor forsake us. Minsan, Lord, kami lamang nakakalimot ng presensya mo. Kaya ngayong araw na to, sa kabila ng mga pinagdaraanan namin bilang bansa, sa kabila ng mga individual na pinagdadaanan ng mga kababayan namin, tulungan niyo po kaming makita ang presensya niyo at maramdaman ang pagmamahal niyo. Sa pangalan ni Jesus. Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.